Yon, what's up? EJ Power nga pala. Pasensya na, ngayon lang ulit nakapag-record ng reaction video. Ngayon lang ulit nakapag-live. Medyo konting karamdaman lang at di pa masyadong magaling. Hopefully bukas or next few days okay na. Pero tuloy-tuloy lang. What's up? Kamusta kayo? Ako ito, okay lang. Papagaling konti pero simulan na natin. Shoutouts muna nga pala sa mga nanonood ng live ngayon kay J-Boy Ogahayon, kay Angelo Ortega, kay Banana Saging, kay Henermino, kay Mark Jasper Katadman, kay Ryan Ekabande, kay Gibson Kayabyab, kay John Lloyd Perez, kay Leonard Alecha, kay Taba. Good morning din sa'yo, Taba. At tinatanong ni Leonard Alecha, uwi ka ba at lalaban sa ahon? Di ko pa alam, di ko pa sure. Paulit-ulit kong sasagutin yan para sa inyo. Bago tayo magsimula, shoutouts nga pala sa Fathead para sa suot kong sombrero ngayon. Napaka-solid. Yan. Tanggal pa yung certificate sa likod, pero para sa mga Pinoy dyan sa Canada, yun, score kayo sa Fatheads, solid na balute. Yun, simulan na natin. Papanorin natin ngayon ay K-Ram versus Kenzer ng Second Sight, Isa Buhay at 2025 MC Marathon ang pagpapatuloy dito. Magandang match up to kung titignan kasi pares silang komedyante. Parang may similarity sila sa ng comedy style. So excited na ako mapanood to. Tingnan natin. Bago mabaro ka, mabarog ka da sa'yo ka desisyon, dapat mahibaro ka nga magmahal. Shoutouts Carlo Chariot, Unhinged, Blackbox, RX Panda, Kerlans, Nad, 0MB, Barabiliran, Vince Ivan Ragay, Killions. Naabahan. Ramdam ko sa boses ni Kenzer nung nagsha-shoutout siya, para siyang kinakabahan. Nanginginig yung boses. Carlo Chariot, Unhinged, Blackbox, RX Panda, Kerlans, Nad, 0MB, Barabiliran, Vince Ivan Ragay, Killions. Yun, shoutouts palagi, RX Panda, Black Manila, mga bagong sa inyo, silipin niyo yan. At sa kaliwa naman, Smoky Mountain represent para sa inyo. Matihay tayo lahat para kay K-Ram. Ang tanong ko lang sa'yo, sa dinami-dami namin ba't ako palagi nasa alanganin ng gulo? Ngayon sabihin mo sa akin kung Hindi ako doon galing ha, galing ako ng Cavite at Leyte mga boss ha. Shoutout nga pala kay Madam Merlin Chow, Chillionaire Mick and Chill, OG El Niro, Russell Campania, mamaya na iba. Let's go. Shoutouts Mick and Chill, pero para kay Mot lang. Shoutouts din, syempre, Flip Top Staff, nandito. Kanina pang alauna ng madaling araw para mag-set up para sa inyo. Ooh, yeah, Shoutouts okay. kay Boss T, shoutouts kay CJ, happy birthday nga pala kay CJ. At nanalo ng coin toss, si K-Ram, pili niya mauna. Si Kenzer, tig 2 minuto dapat, 5 ang hurado natin. Isa Buhay, 2025, second side 14, unang banat. Kenzer. Yo, check! Snake? Yo, last year, napasali ng 2x2. Kaso laglag agad. Kaya marami nagsabi na team namin ni Mimak ay weak. Pero ngayong taon, pinag-isa buhay. Binigyan ng pagkakataon ang boss natin na si Arik. Oo, K-Ram yung kalaban. Pero wag nung iisipin na matatalo ako ditong matik. Lalo't nakafocus ako sa punches ngayong wala akong sidekick. Flip top game! Ikaw ba si Young G? Ang kilalang kahit sino na lang pinagchuchucho pa sa eksena. Mot, 3GS, XB, Phoebus at Enigma. Kung di ka chupaero, malamang di pa rin matunog yung pangalan mo sa liga. Na misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Na misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera.
Kasi, na-misinterpret mo ata kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Oh, Tangina, shit. na-misinterpret mo ata kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng Damn. sa gera. Puta. Na-misinterpret mo What ata the kuya, fuck, sinabi ni Luning Kenzer? pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Fuck. Na-misinterpret mo ata kuya. Ayan yung sinasabi ko. In round 1 pa lang, nag-choke na siya. Tingnan natin kung mahuhugot niya pa pabalik. Kuya, sa ang sikreto ng eksperto sa gera. Ang bait naman ni Kairam. Ang bait ni Kairam, minabutan pang tubig. Na-misinterpret mo ata kuya, Shit. Time. Unang banat, patahingan natin si Kairam. Putang ina! Holy shit, tinime ni Enigma. Grabe. Kaya parang sa battle na lang ulit na to nakita kong mag-time si Enigma. Ibig sabihin, malala na yung choke. Sobrang haba na. Like, what the fuck? Pero yun, hindi natin masisisi si Kenzer. Baka kinakaban. Napansin ko pa lang nung nagsha-shoutouts pa lang siya, medyo kinakabahan na yung boses niya, nanginginig na. Baka, ewan ko, first time niya mag-perform sa gantong kalaking crowd. Pero yun, napakalaking disadvantage na agad sa kanya na mag-choke siya sa round 1 dahil maapektuhan na yung round 2 at round 3 niya. Parang tangin na din siya papainggan ng tao. Hindi na kahit may maganda siyang mga linya dun sa mga susunod na round niya, parang magiging ineffective na dahil hindi na magiging kapani-paniwala yung mga sasabihin niya. Dahil round 1 pa lang nakitaan na agad siya ng kahinaan. Yun, napaka-crucial nun. Grabe, sayang. Yun. Grabe, ilang lines lang na speak niya sa round 1, no? 4 lines lang yata. Wala pang wala pang punchline yung na-spit niya. Na agad siya. Dun para i-time ni Enigma yung yung span ng pag-choke niya. Ibig sabihin, napakatagal na nung choke niya na. Panoorin natin round 1 ni Kairam. Time. Unang banat, patahingan natin si Kairam. Putang ina mo! Wala ka na sabi na misinterpret mo lahat! Gago ka! Laki ng pinanggalingan mo, magaganyan ka dito? Hiya ka. Pansin nyo ba mga men? Na sa tuwing nakikita ako nito ni Boss Arik, gusto niya ako lagi gulpihin. Alis ka nga muna. Ikaw ba, boss? Talaga bang papalag ka? Joke lang! Hoy! Hindi, lapit na oh. Nagpapasalamat ako sa'yo, boss, kasi alam ko magmamigrate ka na pa Denver. Pero bakit naman ganon? Unang labang ko ng taon, binigyan mo ako ng Tarzan! Pati na lang ikaw, boss! Para matapos na lahat to! Ano? Kaya opisyal din kitang hinahamon sa mga ginagawa mo sa akin! Gawin nyo nga sa ahon, maglaban kayo ni Boss P! Sagpangan din! Punta tayo sa'yo. Napanood ko yung laban mo sa 1 minutes. At round 1 pa lang, nasabi ko ng tang-ina, gera to. Alam mo kung anong napansin ko sa laban nyo, tol? Ang dumi ng tenga mo! Gago ka! Nalaban ka sa flip top, may yema ka sa tenga? Engot ka ba, bro? Mas madalas pa nga ata mag-cotton buds yung ebot ko sa'yo. Unang sana niya sa flip top, mala 6 straight yung kanyang stilong nadampot. So, ano bansag dito kay Ambot? Sa 7 dwarfs ni Snow White, ikaw ang ika-6 na bansot? Ayos ka din no?
Yung style mo dati, six thread, pero yung height mo, sequence. So, sino ka niyan? Si Sixwens. Nakabaka natin si Six Thread. Walang pumalak pa. Hoy, Magic Johnson! Seryoso? Sa laki mong yan, nagba-basketball reference ka pa, tropa? Pero napanood ko yung video mo, magaling ka magdala ng droga. Yung basketball court sa kanila nasa gubat, talaga namang nakakatroma. Pag lumay up ka doon ng jelly, may sasabay sa'yo na cobra. Pero mababait naman daw sobra yung mga player, yun ang kanyang natitiyak. Lahat ng puntahan nilang court, di pa sila nasisibak. Paano ba naman dadayo ng limahan, may mga dila silang itak, tanga-tanga. Kaya, paano ba naman dadayo ng limahan, may mga dala silang itak. Sumalit first time niyang sumali sa liga. Kaso parang nawalan siya ng gana. Nagtatampo siya sa coach nila kasi parang di siya kasama. Papatapos na yung fourth quarter, yung playing time niya, wala pa. Maya-maya lang, nagpasikat binax out na yung baka. Tangin na kasi ng coach yung boksingero kung sino-sino player kinuha. Yung tito niyang si Buboy, dinawang point guard kasi magaling daw mang-agaw ng lupa. Kaya kung usapang basketball sa akin, mani-mani ka pa dudong. Ako mapabattle manu ball game, pangalan ko na paugong. Minsan ang pag-iimbento sa battle tool, di yan nakakatulong. Tipong, magbabasketball reference ka tapos hindi ka marunong. Ganyan ka. Ako, magaling talaga ako, pre. Believe nga ako sa sarili ko eh. Pinapanis-panis ko nga yung boss mo na yan. Ito, bumilib ako sa'yo nung kinampi mo si Mimak, pre. Nagdos por dos kayo, tas parang di kayo magkakampi. Ang inang iingay eh. Tapos yung intro niya, binubuhat ka lang ng multo parang isa buhay finals ni Romano. Tarantado. Handang mandamay ng walang kinalaman, ganyang kakadesperado. Duda ka sa husay niya, dahilan ba't buhay niya na bago, lakas mo manghusga, buti sana kung kilala mo yung tao. Kaya dapat ang bibig mo ini-stapler na bro. Meron kang crab mentality, masyadong nagdidesperado. Pinupuna pa yung kaibigan kong mas better sa'yo. Ito ang ganti ko kay Romano dito sa cancer na to. Tangin na! Lakas. Ito ay anay ko kay Romano na dinis mo, brother. Di mo ko masisindak sa iyong Kenkoy power. Punchline ko, mistulang chemo, sweep ka dito. After nang hindi ka na umabot pa ng stage 2, cancer! Overall, solid round 1 kay Ram. Ang ganda. Ganda ng mga 1-2 punch niya ng comedy. Tapos, ang ganda nung niya, nung climax 2 pa na pos. Yung malinaw naman, round 1 kay Ram. Di na kailangan pang explain na mahaba. Excuse me. Yun, tsaka parang ito yung tipo ng lumaas na yung loob ni Kayram. Kasi alam niyang naramdaman niya na mananalo siya dahil siguro sa choke ni Kenzer. Yun, malinaw round 1 kay Kayram. Wala na mahabang explanation. Knockout agad. Yun, sino mga bang pasok dyan? Yun, si Life nag-comment, boss, ano oras na dyan sa inyo? 1 p.m. dito sa Pinas. Dito, 11 p.m. ng gabi. JJJ, greatest round 1 in the history of Flip Top. Siya ba yung meron na ba nag-spit sa Flip Top na as in wala talaga, buong round walang na-spit? Comment nyo na lang kung sino. Gusto kong alalahanin. Pwede rin natin i-review minsan. Parang greatest choke sa battle rap history. Yun. Shoutouts daw kay Aris Hilario. Shoutouts kay JJJ. Isa pa mga bagong pasok dito.
Ito, si Michael Muyko. Shoutouts kay A. Gabriel. Shoutouts kay Blacksverse. Shoutouts kay Jericho Oro. Tsaka kay Marife Damulan. Yan. Tingnan natin round 2 ni Kenzer. Though, feeling ko bababa na yung momentum niya dito. Mawawala na, as in, tangina. Alam mo yung feeling na hinihintay na lang siya ng tao matapos mag-spit. Parang ganun na lang yung dating niya. Ganun disadvantage yung yung choke pagdating sa battle, dahil kahit nung sirain yung momentum mo, kahit napakaganda ng line mo, wasak na agad yung game plan mo. Yun. Tangina, kahit nag-show ako, bobo ka pa rin everyday. Nadamay ko si Romano, bakit? Kilala mo ba si Chelsea May? Yo! Tangina, napakagaling talaga. Anong kinalaman ni Chelsea May? Di ko alala si Chelsea May. Pero di ko alam din yung connection niya ay Romano. Kahit nag-show ako, bobo ka pa rin everyday. Nadamay ko si Romano, bakit? Kilala mo ba si Chelsea May? Yo! Tangina, napakagaling talaga ni Kairam. Sa labang to, ako'y parang minalamalas. Talagang natural yung pagiging komedyante nitong kamukha ni Ay de las Alas. Tang-ning ina mo! Eksperto ka sa panglalait, tang ina ka, pangit ka naman. Tang ina mo ka yan. Dapat naging mabait ka na lang. Kasi kung wala kang cap at shades, itsuray yak sa stage. GF mo'y malamak Gregor na na-COVID kasi yung Irish walang taste. Ang pangit pa ng placement ng mata. Wala pang bridge yung ilong niya, nako. Sa sobrang lapad ng noo, pag ispilengin yan, may extra na o. Enjoy na enjoy mo yung panglalait ni Nicky. Ang ganda sana ng joke niya, pero ewan ko, kita niya naman reaction ng crowd, parang pilit na lang yung yung tawa nila eh. Ang lapad ng noo, pag ispilengin yan, may extra na o. Enjoy na enjoy mo yung panglalait ni Nicky na mali yung pinasukan na planeta. Alam na alam mo kasi pareho lang kayo ng mundong pinanggalingan, Alien Division. Pagmumukha nyo di na okay. Mga tamod ni Aklas na nabuo sa loob ng nanay ni Kokey. Nung guesting mo kay Gogbrack, ang dry ng lips, kay pangit at wak. Sa sobrang dry, parang undo na nag-addict kasi yung lip nagka-crack. Walang pambili ng lip balm. Tong taong malakas manglait, kaya ka lang masakit magsalita kasi nga madalas may sugat ka sa labi. Sabi ni Zaki, wala kang magulang. Kaya pala nung na-mention mo ang cousin, uncle at niece, biglang nag-choke ka pa, peeps. Kasi habang binibitawan mo yung mga salitang yan, na-realize mo na wala kang relatives. Ang yung itsura pang nanggaling sa similya na low-class type, ako pogi, kapintasan kulang height. Trip pala nito, oo, yung brand nice. Pero kahit na ganun, kay merong orphan vibes. Tangina, tumutulong daw to sa community. Di niya lang binibidyo. Tangina, napakaangas. Di mo nga binidyo, kinang-ina ka, pinangalandakan mo naman sa podcast. Don't let your left hand know what your right hand is doing. Yan yung sabi sa Biblia. Yung pagbibidyo at pagpapahayag na tutulong ka ay walang pinagkaiba. Feeling mabait ang puta. Doon sa interview siya tinanong, sa over 10 years mo sa industry, ano mga napulot mong aral? Sagot naman ni Gago, paggawan ka ng mabuti, paggawan ka ng masama, gawan mo na mabuti. Yan ang turo ni tatay. Ang simple-simple ng tanong, pero para sa'yo mahirap, men. Turo ni tatay ang puta. Anong akala mo sa tatay mo, ha? Hipapsin! Ang laki ng pinagkaiba ng tatay mo sa eksena, may pagkaboba ka, day. Ang tanga-tanga mong sumagot, kaya marami sa yung umay na umay. Alam mo ba yung pinagkaiba ng eksena sa tatay mo, bay? Ang tatay mo patay na, yung eksena buhay na buhay. Hello, Banat! Ang laking effect, 'Ang 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 laking effect, '
ni Kenzer dun sa round 1 niya. As in, wala na siya naging crowd reaction dito sa round 2. Parang hindi na bumibilib yung tao sa kanya, hindi na naniniwala yung tao sa kanya. Ganun kalaki yung epekto nun. Tingnan natin round 2 ni K-Ram. Ang nagbanyo, babalikin nyo na. Wala kang kwenta-kwenta kalaban, pinangina mo. Isa kang hangal. Dinamay mo pa yung tatay ko. Di ba yung lola mo nung bagyo natagpuan nakabara sa kanal? Gago pa talaga. Gago to. Round 2 game. Nagsaliksik ako tungkol sa'yo. At nalaman kong nagtitinda ng gulay si Damuho. May promo sila na pag bumili ka ng 2 kilong ampalaya, may kasama ng puno. Pero alam nyo, mas malupit doon mga ma'am, sir. Pag bumili ka ng 10 kilong gulay, may kasama ng farmer. Malakas daw pangangatawan niya kasi lagi siya nag-uulam ng gulay. Kala mo talaga may choice siya no? Proud ka pa, Dong? Nakakapag-ulam ka lang ng manok pag yung tatay mo natalo sa sapong. Kaya kung ikukumpara ka sa akin, puta marami ka pang kulang. Magyayabang ka dito sa inyo, kabi-kabila mga utang. O baka kailangan ko pang iumpog yung bungo mo para lang matauhan. Baka nakakalimot kang kalaban mo ngayon na sa pasarapan na ng ulam. Taga-bukid na ang lakas manglait sa sarili, gwapong-gwapo. Magsalamin kang hayop ka, huwag kang basta maniwala sa mama mo. Natural, sasabihin nun, pogi ka, produkto ka niya tanga ka talaga. Wala kang karapatang manglait. Hindi porke puging-pugi sa'yo nanay mo. Tol, okay lang manlait ng itsura basta may kisame yung bahay ko. Di ba? Facts lang. Di rin naman ako gwapo, tol. Kaya nga bumabawi na lang ako sa forma. Ikaw pangit ka na, kung manamit ka pa, parang kang helper ni Foreman, diop mo ba'y? Taas kamay na nakapanood ng laban niya dito kay MP3. Meron, laban niya kay MP3. Pansin nyo, galit na galit po sa bading kasi na-stapa siya ng 150. Ba't kasi pumayag ng send to Gcash? Wala ka namang Gcash, tanga! Naisahan ka! Nakomportable sa bading kasi nga binibaby ka, bro. Hinahabol niya yung 150, talagang nag-iinaso. Pinangakuan siyang ipapadala sa Palawan, alam yung sagot ng piste na to? Bakit sa Palawan? Tagaliti ako. Tanga talaga. Pero maiba ako. Nalaman ko yung birthday mo, pinahulaan kita kay Bruce. Sabi niya sa Martes daw, bandang 3:00, mababangga ka ng bus. Alam mo, sino driver? Si Boss P. Bus! Mag-ingat ka! Utang ina ng karisma mo no? Lapitin ka ng sasakyan. Di ba kayo makailan lang sa Cebu? Nasagasaan ka ng van? Kawawa ka naman. Ban. Pero ngayon, Naglaban si Kenzer tsaka si Ban. Parang last gubat yata. kasaan ka ng van? Kawawa ka naman. Pero ngayon, mas madadamo mo ang sakit hanggang magsisi ka na bay. Hilaw ka pa sa ganito, wala kang linyang pamatay. Kalunos-tunos ng malamang ang sasapitin ng waray pagkakuha ng W at ang matitira, agoy. Kaya sige Kenzer, galingan mo nang magsinungaling. Kala ko ba madali yung ganito o bakit di mo gawin? Kaya yung ilusong matalo mo ko, tumigil ka men. Welcome sa unang salang mo ng isa buhay na alam kong huli mo na rin. Ayun. Wala na mahabang paliwanagan. 2-0 para kay K-Ram. Mas effective. Solid yung rebuttals niya. Solid din yung ender niya. Medyo dragging lang yung gitna ng round niya. Pero all in all, mas malakas na round yun kesa sa round 2 ni Kenzer. Yun. Grabe, minabagi pala pa rin dyan ngayon. Ingat kayo, ingat sa mga nasa bahay lang. Huwag kayo masyadong maglalabas muna. Yun. Tingnan natin round 3 ni Kenzer. Veteranong panghukyang galawan, di ka dapat nahangaan. Verse mo pang 1 minutes lang para sa iyong kaalaman.
Kasi line mark ka ng line mark, arsenal mo ay yan lamang. Kung susuriin kalahati ng rounds mo ay dating sulat ng kalaban. Kasi kung mang line mark, grabe. Binibigkas isang buong stanza, walang yak. Style niya, 6 bar set up. Yung 4 linya ng kalaban, 2 galing sa kanya. Gumawa ng sarili na ideya, para sa'yo ay mahirap. Kung si Delo hari ng ribat, ikaw hari ka ng recap. Tangina na ito, hinamon ako ng pustahan sa Reddit. Ikaw pala ay babad doon. Pasensya kung di ako sumang-ayon ha. Huwag ka nang masadklong. Hindi ako confident kaya di ako pumalag doon. Sadyang di lang talaga ako nagsusugal kasi sabi ni mama, bad yun. Bad influence ka sa mga bago ah. Ang yung utak pakilinis. Di ka pa nagtanda nang dahil sa sugal-sugal na yan naaway si Enigma ni Apex. Sabi niya, kung kumpiyansa ka sa sulat mo, lagyan natin ng pusta. Anak ng buta. Nang dahil sa sugal na yan, napagkamalan si Arik na walang paki sa kultura. Pag-usapan naman natin yung Mick and Chill. Tandem parang siso. Ba't ko yun nasabi, Brad? Kasi yung moth laging nasa top. Kasi tong partner pabigat. Pag nasa stage na yung Thomas, Boy Scout, siya ay laging handa. Ikaw wala pang titulo, madalas nang magpabaya. Nung laban nila ni Nikki, kay nangodigo pa. Kay nag-cheat sa labanan. Joke-joke lang ni Arik yung basura division, tinutuo mo naman. Kaya di nire-respeto. Galawan mo kasi kadiri. Tamad mag-ensayo ng maigi. Paanong bibigyang respeto tong di kayang bigyang respeto ang sarili? Nag-joke kay Kamandag. Nag-joke kay Kamandag. Si Mark wala nang madura. Kapa siya ng kapa. San daw yung bara napunta? Na wala ka ng tuluyan, ekis sa tagahusga. Paano naging chilyuner tong walang makapa sa bulsa? Sabi niya sa Taiwan, sipag lang mga kap, mahalin ang ating trabaho. Nanggaling pa talaga sa taong panay chong pag nasa entablado. Tanginang yan ha, sumpa angles eh. Ang kulit ng angle ni ni Kenzer na puro choke. Kaso nag-choke din siya sa round 1. Kaya parang natatawa yung mga tao na lang. Yan, sumpa angles eh. Nasa entablado. Tong bitch ng lahat. Kahit sino na lang tinatawag na boss malalato. Nakakatawang nauubusan ka ng bala kada battle kahit marami kang amo. Time. Wala na yung convincing power talaga ni Kenzer. Curious ako kung na-speed niya yung nang maayos yung round 1 niya. Posibleng naging iba yung takbo ng laro na to. Posibleng palag-palag pa rin siya. Kahit malakas yung star power ni Kayram. Panoorin natin round 3 ni Kayram. Kasalanan mo to, sinali mo. Tama ba? Gagi ka. Alam mo ba kung pinasok mo, pre? Ay, nung patubig, puking ina ka. Kayop na to, ano pwedeng pagsasabi mo, tol? Hay, nako! May napanood akong laban ito sa Cebu at ang sabi niya, yung mga crowd daw sa Manila, pag di ka sikat, di ka papaboran. Sa pinakita mong rounds kanina, tol, mukhang tama ka naman. Kasi, hindi ka sikat, Kenzer! Kung hindi nila gets yung jokes mo, wag mong isisi sa kanila, tanga ka. Next time kasi, mag-isip ka ng jokes na lahat sila matatawa, di yung ikaw lang masaya. Selfish ka eh. Sinisiraan mo yung crowd ng Manila para sa crowd ng Cebu, maging okay ka. Di mo namamalayan yung mga tao na mismo nakakapansin na OA na. Bibigyan kita ng lohika. Subukan mo tong intindihin. Kunyari, chef ka, tapos di nasarapan sa luto mo, sinong sisisihin mo? Yung tumikim? Ano? Nakuha mo ba yung logic? O kailangan ko pang pigain ang yung utak? Ang punto ko, wag mo isisi sa mga yan, yung mga wak mo na sulat. Payag kayo, bias kayo. Tanga advance lang makinig yung mga yan. Kasi nga madalas yung flip-top event dito sa Manila.
Mas gigil lang yung crowd sa Cebu at Davao kasi yung flip-top event doon, bihira. Kaya bakit kailangan mo manira? Ang ganda ng Kaya- angle, ang ganda ng angle na pinupunto ni Kairam dito. Tingnan natin. Kabakawak na flip-top event doon, bihira. Sa Manila. Mas gigil lang yung crowd sa Cebu at Davao kasi yung flip-top event doon, bihira. Kaya bakit kailangan mo manira? Ganyan ka ba kawak na artist? Para makakuha ng crowd reaction doon, out of nowhere, sumigaw siya ng, si Boss Arik nga, si Lahit! Kita mo? Tawanan? Kahit hindi mo naman talaga yung sinabi, napaniwala ko sila. Nalaman mo tuloy kung gaano kadaming tao dito yung hindi ka kilala. Oh. Ang totoo talaga, kinulata ka ni Zero MB, di mo nagawang magpaka-astig. Sa Zero MB nga, di ka umubra, ano pa sa RAM na dinawa, wala ng gig. Kami na neto, nakasali lang kasi ng isa buhay, feeling mo sumakses ka na eh. Hindi mo alam, step by the step yan. Yung makalaban mo lang ako, sumakses ka na eh. Bye! Hindi porke nakasali ka ng tour na magpipiling elite ka. Tanga-tanga! Wala lang talagang ibang Tagalaytay magre-representa. Tagalaytay din naman ako. Nalipat lang ako ng Cavite pero yung pangarap ko di ko tinigil. At sa pangarap ko na yon, sinigurado kong walang makakapigil at mas lalo ako nang gigil. Pero kung di ako lumipat ng Cavite, baka wala kayong karir ni Mimak. Tanga ka. Kaya sinasabi ko sa'yo. Tapos ipagyayabang mo dito na matapang ka kasi waray ka. Baka pag sinugod tayo dito, isa ka sa mga hindi pumalag. Ako, wala akong takot na pupunta ng China para sigawan sila ng Where is the love? Wati mo rin kasi mga tropa mo, boss. Ito din eh. Kaya kung usapang Leyte lang, ako ang pinakaunang taga Leyte na nag-represent sa flip-top. Probinsyanong napunta sa Manila kasi nga malaki yung income pero di ko tinigil yung pangarap. Hanggang ang tagumpay ay makapture na maging makasaysayan ng pagbabalik ko sa Leyte na parang General MacArthur. I shall reborn to be fight. Kaya pa wala sa lahat ng mga kabracket ko. Lalo sa yung excited na manalo. Kahit kanino mapunta yung belt, wala pa rin naman magbabago. Sa inyo na! Oo, hinahangad, pero di ko hinahabol yung kampyonato kasi ang maging paborito ni Boss Arik, dun pa lang, panalo na ako. Yun, malinaw naman, malinaw. All 3 rounds kay Ram. Ang malaking factor yung choke ni Kenzer sa round 1. Ang daming lahat bumagsak eh. Lahat na ng material niya medyo bumagsak. Sayang. Bawi Kenzer next time, sana makabawi ka. Magaling na may magagandang laban din niya si Kenzer. Feeling ko kinabahan lang siya dito dahil sa feeling ko ang dami ng tao, nakakabanga naman talaga yan, pero kay Ram, masterclass yung pinakita. Kahit nag-choke si Kenzer, hindi niya na tinuloy niya pa rin yung material niya. And yun, tsaka mas naramdaman niya na yung panalo, mas naging kumpiyansado na siya sa pagpe-perform dahil parang alam mo yung pating na nakaamoy ng dugo, parang ganun nakita niya na agad na mahina si Kenzer sa laban na to. Yun. So yun, all 3 rounds para sa akin, kay Ram, wala nang mahabang paliwanag, sobrang linaw nun. Mas malinaw pa sa clear. Hindi natin boto ng Horado. Left up second side 14. Kenzer vs. Kairam against Pambeses para sa kanilang pareho. Tingnan mo nga pala sino yung mga kalaban nila. Boto ng Horado, 5-0. Mga kalaban, ang panalo sa Litra vs. Aubrey. Pagayay tayo lahat para kay Kairam. Sayang. Ayun, Sana hindi siya nanalo. sabi boss, ayun, gusto ko ng kasalamatan ng OJ Niro. Yun, magandang laban sana to. Potential na classic sana. Kaso
Yun, medyo nadulas si parang Kenzer. Yun, shoutout sa kanilang dalawa, solid kayo. And salamat sa mga nanood ng live. Kita-kits sa next episode. Yeah.